Magandang araw mga ka-farmers. Ito naman po ang Ipamalas TV. Ayan, di bali, andito po tayo ngayon sa ating tanim na kalabasa na in-intercrop nga natin sa ating tanim na pinya upang mag-pruning. Ayan. Bakit nga ba kailangan natin i-pruning ang isang kalabasa at kailan dapat ito ipino-pruning ang isang tanim na kalabasa? Ayan, kung nakikita nyo nga sa likod ko, ito na, gumagapang lang ang ating tanim na kalabasa. Talagang napakabilis. Kailan lang natin ito itinanim. Halos mag-iisang buwan, ito na ang kanyang gapang Kaya sa ngayon ay magpo-pruning po tayo ng ating tanim na kalabasa upang ipakita po sa inyo at kung bakit tayo nagpo-pruning ng kalabasa. Upang ma-share natin sa inyo ang ating nalalaman sa pagpo-pruning sa kalabasa at kung bakit natin ito kailangan gawin. At kung kailan dapat tayo mag-pruning. Ayan. Kaya panoorin nyo lang guys ang ating video upang makatuto kayo yung mga gusto magtanim ng kalabasa, lalo sa mga beginners pa lang na gusto magtanim. Ayan, matuto tayo sa pagtatanim ng kalabasa. Ayan. Ayan, umpisahan na natin. Ayan, di bali ito na nga guys yung tanim natin na kalabasa. Di bali ang bilis talaga ng paggapang ng ating tanim Ayan, di bali, pasyal ko muna kayo sa ating tanim bago tayo magsimula pag-pruning. Ayan, di bali nga mula nang itanim natin to, ito ay mag-iisang buwan 2 days na lang mag-iisang buwan na to Ayan, kaya kang napakaganda ang mga dahon nila, matataba at malalaki Ayan, hanggang doon. Ayan, kaya guys natin naipisipan na mag-intercrop ng kalabasa sa ating tanim na pinya dahil ang pinya ay halos mahigit 1 year guys bago tayo mag-ani dito bago tayo magprodukto. Kaya ito nga naisipan natin na mag-intercrop ng kalabasa. Ayan, ito na nga ang resulta. Magaganda naman ang kanyang tubo at ito nga gumagapang na Ayan, hanggang to doon guys sa dulo Ayan, kung makikita nyo nga talagang halos para-pares ang kanilang mga laki. At yung iba naman ay mga medyo na delay. Ayan, ito pa lang siya. Di bali, huli muna natin tong ipopruning yung mga ganto. Uunahin muna natin yung mga unang nagagapang. Ayan, para lumabas na ang kanilang followers Ayan, umpisahan natin dito sa unahan. Dahil nga guys ay maganda ang panahon ngayon, talagang umuulan dito sa amin kaya mabilis ang pag laki ng ating tanim na kalabasa. Ayan. Ayan muna, pisyal ko muna kayo guys bago tayo simulang mag-pruning. Ayan, dito tayo. Umpisahan natin dito. Ayan. Yan yung mga tanim din natin na pinya, medyo buhay na rin sila Ayan. Ito guys ang ating ipopruning Ayan, kailan ba talaga tayo dapat mag-pruning ng isang kalabasa? Yan ang tanong Ayan, para sa akin guys, sa aking experience, ang pagpopruning kalabasa ay sa dahon tayo nagbibilang Ang gagawin natin, bilang tayo na 6 to 9 na dahon, puputulin na natin yung pinakatalbos niya para tumigil na siya sa paghaba. Ang purpose kasi natin ito upang lalong dumami ang kanyang bunga. Yan, kaya tayo nagpo-pruning upang dumami ang kanyang bunga at dumami rin ang kanyang followers o sanga na sisibol. Ayan, dahil doon guys sa sanga lumalabas ang mga bunga Ayan, kapag maraming sanga, siyempre maraming bungang ilalabas. Ayan, di bali ang gagawin nga natin dito mga 4 to 5 na followers lang ang ating papasibulin Gaya nito, isang puno lang ang nagbuhay dito. Tayo ng mga 5 na followers o 4. Depende guys sa lupa ng ating pinagtatanim kasi kung maraming sanga ang ating papalabasin baka hindi kayanin ng puno na suportahan ang bunga niya
Baka ito ay maliliit o kundi ay ma-abort lang ang bunga na ilalabas nito. Ayan. Umpisahan na natin ano. Di bali mula dito, bibilang tayo ng dahon ano. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Di bali dito na tayo magpuputol ano. Di bali ito nga nagsobra na tong gapang ano. Ayan, kahit kamay lang natin yan ano guys. Ayan, pigtalin natin yan dyan. Kasi malambot lang naman yan. Ayan, ito na ang ano. Ito ay pwede natin tong maging ulam pa ano o gulay. Dahil ang talbos ng kalabasa guys ay masarap na gawing ulam ano. Ayan. Kung makakarami tayo ng gantong talbos, yan, ipunin lang natin baka magulay natin to o mapakinabangan na natin ano. Ayan, lagay muna natin yan sa ibabaw ng pinya. Ayan, hanap na naman tayo dito. Ito. Ayan. Di bali gano'n lang guys ang gagawin natin. No? Bibilangin lang tayo. Bibilangin lang natin yung dahon kung ilang dahon na. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Hanggang dito. Ayan. Ayan, dito natin puputulin ano. Ayan. Kung mayroon tayong dalang gunting o kutsilyo, pwede naman natin gamitin ano. Pero sa atin ay kamay lang dahil napakalambot naman ano. Ayan. Ayan, napakaganda guys ng ating mga tanim na walang butas-butas at kanilang mga dahon ano. Talagang matataba. Ayan. Bilang ulit tayo, ganun din guys ano. Bibila lang tayo na 9 to 6 na dahon. Doon tayo magpuputol ano. Ayan. Ayan. Dito tayo magpuputol. Dahil estimate naman natin na yan ano. Ayan. Ayan. Kapag na-pruning na natin ito ano guys. Di bali update ko kayo ano. Uli kung anong mangyari sa ating pagpupruning. Ayan. Yan ito, medyo alanganin pa natin ipuproning to ano dahil ilang dahon pa lang to. 1, 2, 3, 4, 5. Ay pwede na to. Basta 6 na. Ito natin puputulin ano. Yan. Ito alanganin pa. 1, 2, 3, 4 pa lang. 5. Yan. Baka mga 2 days, yan pwede na natin yan pruning uli ano. Ayan, ito, dito tayo. Halos kakaparehas ang laki dito. Ayan, bilang lang tayo ulit. Ano guys? Ganyan lang ang pagpupuruning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dito lang tayo ano. Ayan. Yan ano guys, di bali naipakita na nga natin sa inyo kung paano yung tamang pagpupruning ano. At kung bakit tayo kailangan mag-pruning sa isang kalabasa. At kung kailan tayo dapat mag-pruning ano. Ayan. Sana may natutunan kayo ano. Yun nga ano guys, di bali sa susunod na ating mga video, i-update ko ulit kayo ano. Di bali pagkatapos nga natin pag-pruning, bukas ay mag-a-apply ulit tayo ng fertilizer dito ano para sa mga followers na sisibol dito sa ating tig-pruning na kalabasa ano. Upang ang kanyang followers ay tuloy-tuloy ang kanyang paglaki at paghaba upang mabilis ano. Papakainin natin sila ng fertilizer ano. Ayan, para maganda ang sibol ng kanilang mga suhi ano. Ayan. Di bali ito nga ano guys, kaya naisipan natin na mag-intercrop ng kalabasa dito sa ating tanim na pinya. Ito ay isang experience ko lang naman ano guys, o experiment sa ating pipinya dahil ang pinya talaga ay napakatagal ano guys bago tayo magkaprodukto. Kaya sinishare ko guys sa inyo kung ano man ang mangyari dito sa ating tanim na kalabasa ano sa pinya. Kung magiging success tayo dito, pwede natin tong gayahin ano guys. Kaya ito nga, lagi ko kayong ina-update kung ano nga ang mangyayari sa ating tanim na kalabasa dito sa ating tanim na pinya sa pag-intercrop natin ano. Ayan. Dahil kung magiging success tayo dito, pwede nyo guys itong gayahin ano.
lalo sa mga kapares kong mga farmers na nagtatanim ng pinya dito sa Cam Norte, dito sa Bicol ano guys. Ayan, dahil ang purpose natin dito, kumita tayo ng una dahil ang pagpipinya guys ay talagang napakalaki ng expenses dito ano, dahil lalo sa mga pag-apply natin ng fertilizer at sa mga labor. Kaya ito nga naisipan natin, kumita tayo ng mas maaga dahil sa pagtatanim ng gulay na pwede nating i-intercrop sa ating tanim na pinya. Ayan. Di bale hanggang dito lang muna guys ang Ipamalas TV ano. At kung gusto niyo guys, share natin lang ito sa iba na ating mga kapwa natin farmers. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!